Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Sa pangalan ng palatuntunang ito at sa kalooban ng Diyos ay muli pong nangungumusta ang inyong lingkod na si Brother Ren at umaasang nasa mabubuti kayong kalagayan. Gaya po ng dati ay ang pag-aanyaya na sama-sama nating talakayin ang mga usapin na ukol sa pananampalataya. Gaya po ng ating nasimulan, ang ating pong pinag-aaralan ay tungkol sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo 1914. Na ating pong tinutunghayan sa kanyang magasing pasugo ang kanyang mga aral na itinuturo at mga sinasabi sa mga tao, at pagkatapos ay nagre-react tayo at nagbibigay ng ating mga komento. Sana po ay matapos natin ang ating mga pag-aaral na magkakasama. Tunguhin na natin ang ating pag-aaralan na paniwala ng INC o yung Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia po ni Cristo ay merong sinasabi na mga mangangaral na hindi dapat tanggapin. Mga preacher ang ibig nilang tukuyin, na hindi dapat na paniwalaan, at ang ginamit nga nilang salita ay must be rejected. Kulang na lang ay sabihin na itakwil ang mga mangangaral na ito. Sino po ba ayon sa pasugo o God's message ng INC ang tinutukoy nila ng mga preachers o mangangaral o mga ministro? Kasi depende ang tawag dyan merong ebanghelista, merong ministro, merong pastor na mga nangangaral. Sabi ng INC, meron daw mga mangangaral hindi dapat tanggapin, hindi dapat paniwalaan. Sino kaya ang tinutukoy nila na mga ganitong mangangaral? Page 32 nitong centennial issue ng pasugo. Ito pong sabi nila, those who add or preach anything contrary to the Bible must be rejected. Yaon daw pong mga nagdaragdag o nangangaral. Kaya sabi ko sa inyo preacher kasi ang ginamit nilang word ay preach. Yung mga nangangaral ng anumang salungat sa Biblia ay hindi dapat tanggapin, must be rejected. Sabi dito sa pasugo na magazine ng INC. Sasang-ayon kayo kay Brother Ren na sa pagsasabi ng ganito ng mga ministro ng INC ay tiwalang-tiwala sila na hindi sila kabilang, hindi sila kasama dun sa mga nagdaragdag sa Biblia at mga nangangaral ng salungat sa nakasulat. Kasi kung hindi ganun ang kanilang paniwala sa sarili, hindi nila sasabihin to. Anong komento ni Brother Ren tungkol dito? Para po sa inyong lingkod, ang INC at kanyang mga mangangaral ang unang-unang nilalapatan ng kanilang sinabi. Sa ibang salita, sila ang tinatamaan
Sila ang nagdaragdag. Sila ang nagtuturo at nangangaral ng salungat sa Biblia o mga banal na kasulatan. Yung INC, at yung kanyang mga mangangaral o mga preacher o mga ministro. Anong katunayan yan? Basahin natin dito sa Pasugo. Ito po, ipinagpapauna ko na sa inyo, dagdag ito nila. Anong dinagdagan nila na nasa Biblia? Natural, yung sitas na kanilang binanggit. Ito, basahin muna natin. Ang dagdag ng INC at yung sitas na kanilang dinagdagan ng paliwanag. Page 62. Ito ring same Pasugo, Centennial issue. We also worship Christ, not because He is God, but because such was a commandment from the Father. Philippians 2:9 up to 11. Sinasamba daw ng INC si Kristo hindi dahil sa siya o si Kristo ay Diyos, kundi dahil utos ng Ama. Yun ang sabi nila rito. Sumasamba pala ang INC sa hindi Diyos. Sino yung hindi Diyos daw na sinasamba ng INC ayon sa Pasugo? Si Kristo raw. Kung hindi Diyos, bakit daw nila sinasamba? Sapagkat ito ang wika ay utos na mula sa Ama o utos ng Ama. Ang ginamit na sitas, Pilipos 2:9-11. Hindi ba in advance ko na ang pagsasabi? Ito, yung Pilipos na ito, dinagdagan ng INC. Bakit po? Wala naman dun yung pagsamba sa hindi Diyos na si Kristo. Hindi naman nakalagay dun yung utos ng Ama na sambahin ang hindi Diyos sa makatwid bagay si Kristo. Anong katunayan? Basahin natin yung sitas. Dito po sa Pilipos, na sulat ni Pablo. 2:9-11, ganito ang nakasulat. 9 muna, talatang 9. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Si Jesus Christ daw ay pinadakila at binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Yun ang talatang 10:11. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Narinig nyo yung mga sitas? Meron ba kayong narinig na sambahin ang hindi Diyos na si Kristo? At ang dahilan ay utos ng Ama? Balinto na yun. Hindi iuutos ng Ama na sambahin yung hindi Diyos. Hindi ba mapanibughuin ng Diyos? Bakit niya iuutos na sambahin yung hindi Diyos? Kumo ba sinabi ng INC, sinasamba namin si Kristo bagaman hindi siya Diyos dahil utos ng Ama? Alin man dun sa dalawang phrase, hindi sinasabi sa Biblia. Utos ng Ama na sambahin ang hindi Diyos, wala. Sambahin ang Diyos o sambahin ang hindi Diyos na si Kristo, wala rin. Dito ang binibigyan ng paliwanag ni Pablo, binigyan daw ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan si Jesus.
at upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod. Tanong agad natin, bakit kayong mga INC o Iglesia ni Cristo hindi lumuluhod? Hindi nyo iniluluhod ang tuhod nyo sa pangalan ni Jesus, samantalang ginagamit nyo yung sitas. Hindi nyo ba napansin doon sa kanilang mga social media? Pag sumasamba sila, hindi naman sila lumuluhod Lagi nyong makikita, nakaupo doon sa mga bench. Ni minsan, hindi ko nakita yung pagsamba nila na lumuhod ang INC. Hindi pala nila sinusunod itong talatang ito. Mga kaibigan, at wag nating kalilimutan, wala rito yung nasa pasugo nila na sambahin, sinasamba si Kristo na hindi Diyos dahil utos ng Ama. Wala yun, dagdag yun sino ngayon ang tinatamaan nung nagdaragdag sa Biblia na dapat rejectin? INC. At isa pa, dapat nating malaman, wala pa itong isinite nila na Pilipos 2:9-11 na basihan daw nila ng pagsamba kay Kristo na hindi Diyos, na wala naman dito sa mga talata. Hindi pa po nakasulat tong Pilipos, aklat ng Pilipos, talagang sinasamba na si Jesus Christ. Hindi dahil advance na yung pagkaalam ng mga sasamba sa Kanya dun sa Pilipos na hindi pa nakasulat. Ito, basahin natin. Wala pa yung aklat ng Pilipos. Bakit wala pa? Wala pa yung apostol na sumulat nun Ibig sabihin, hindi pa apostol yung sumulat nun Pero, sinasamba na si Jesus Christ. Ito. Dito sa Mateo 28:16. Datapot nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus, at nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Sino yung nakita ng 11 alagad? Si Jesus Christ. Ano ang ginawa ng mga alagad nung makita ang Panginoong Jesus? Kanilang sinamba siya. Ano ang sabi ni Jesus? Sinabi ba niya, teka muna, wag niyo akong sambahin. Wala pa yung batas o yung utos na sasambahin ako na utos ng Ama na nasa Pilipos 2:9-11. Ganun ba, mga kapatid? Hindi po. Walang ganun. Kinausap ni Jesus Christ yung mga alagad, pero walang sinabing wala siyang sinabing, bakit? Na-advance na ba sa inyo yung Pilipos? Hindi pa apostol si Pablo. Paano magkakaroon ng Pilipos? Ang punto natin dito, immaterial, yung pangangatwiran o rason ng sa kanilang pagsamba kay Hesukristo na hindi raw Diyos. Irrelevant, sa ibang salita. Wala pa yung Pilipos na sulat, sinasamba na siyang talaga. Hindi lang minsan, hindi makalawa. Mga magulang at mga kaibigan, kaya maling-mali salungat. Yung dagdag ng INC, salungat dun sa pagtuturo ng Biblia. Anong dapat? Anong reseta ng INC? Pag nagdagdag at nagturo ng salungat sa Biblia, rejectin.
Rejectin ninyo yung aral ng INC na kaya raw sila sumasamba sa hindi Diyos, utos daw ng Ama. Sino yung hindi Diyos daw na sinasamba nila? Si Kristo daw. Kumbaga, nilagyan lang nila ng pampatamis. Ginamit nila yung Kristo na hindi Diyos. Sinasamba dahil utos ng Ama. Wala sa Biblia noon. Dinagdag nyo yun. Kaya kayo ang unang-unang tinatamaan ng sabi ninyo, those who add or preach contrary to the Bible must be rejected. INC sa Paul. Ito pa, ano pang katunayan, nasa pasugo rin na sumasamba hindi po, na nagdagdag. Kasi ibang sitas na ito Tapos na tayo doon sa issue nung kanilang pagsamba raw sa hindi Diyos. Dito naman tayo, isa pang dito more on salungat sa Biblia ang kanilang pagtuturo. Kasi salungat ang interpretasyon Kaya ang application, salungat na salungat, kontra sa Biblia. Page 68, ito ring pasugo na centennial issue. Every Sunday, ito sabi ng INC, each of you must put aside some money in proportion to what you have earned and save it up so that there will be no need to collect money when I come. 1 Corinthians 16:2, today's English version. Anong sabi ng INC? Kung ililiwat natin sa Pilipino, tuwing linggo o Sunday, bawat isa sa inyo ay magsimpan o magtabi ng salapi o pera. Batay sa inyong kinita. Batay daw sa kinita. At pagkatapos ay isubi ninyo para ang wika wala ng koleksyon ng money o pera pagdating ko. Si Pablo ang nagsasalita rito mga kapatid. Bakit natin sinasabing ang interpretasyon nila rito ay salungat? Kasi ang nakita lang nila rito yung unang bahagi, yung last part, hindi na Ano po yun? Yung every Sunday, each of you must put aside some money in proportion to what you have earned. Paano kung hindi weekly ang pagkita nito? Kung every 2 weeks, every 2 weeks mag-iipon ng pera. Bakit ang wika? Para pagdating ko, sabi ni Pablo, wala nang koleksyon ng pera. Yung huling bahagi nga, yun ang hindi nila napansin. Ito, so that there will be no need to collect money when I come. Itong ginamit nilang version kasi doon sa King James medyo mas malinaw na sablay ang kanilang paliwanag at salungat ang kanilang paliwanag. Mabuti basahin natin. Kasi ang binigyan lang nila rito ng kapamigatan yung unang bahagi, hindi yung last part. Ito basahin natin 1 Corinthians 16:2. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko. Yun ang hindi nila binigyan ng paliwanag upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagparian ko.
ang binibigyan nila ng diin tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ayan ang wika, linggo yan. Bawat isa magbukod na magsimpan ayon sa kanyang kinita o giniginawa. Bakit? Ang linaw nung dahilan yung sabi ni Pablo pero hindi nila binibigyan ng paliwanag upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. Balikan natin yung mga pagpipreach ng INC. Huwag mga lunya, bawal kasi huwag Ayan, sabi nila. Huwag magnakaw. Ayan, bawal magnakaw kasi ang sabi, huwag. Huwag sumamba sa Diyos-Diyusa. Bawal kasi huwag. Ganun pala naman, naintindihan nyo yung pagbabawal pag ginamit yung word o salitang huwag. Bakit dito? Anong sabi? Huwag nang gumawa ng mga ambagan. Ibig sabihin, bawal na. Alin ang bawal? Tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbukod na magsimpan. Bawal na yun. Sabi ni Pablo, kailan yun? Pagpariyan ko, pagdating ko sa Korinto. Yun ang sabi ni Pablo. Pagdating ko sa Korinto, wala na yang abuluyan o ambagan tuwing unang araw ng Sanlinggo o Sunday. Huwag na kayong magsisimpan, huwag na kayong magsusubi. Pagpariyan ko, huwag nang gumawa ng ambaga. Ang linaw Yung palang INC selective. Pag sinabing huwag magnakaw, okay sa kanila, bawal. Huwag gagawa ng larawang inanyuan, bawal. Pag sinabing huwag nang gumawa ng ambagan, hindi bawal. Tuloy-tuloy. Sige. Hanggang ngayon, nakita nyo. Salungat. Yun ang those who preach contrary to the Bible. Sino yan? Yung INC. Bukod pa doon sa ang dating daan. Ang linaw Pag sinabing huwag, huwag nang gumawa ng ambagan. Stop na. Tanong, kailan ba dumating si Pablo sa Korinto na yun ay nangangahulugang tigil na, huwag na, stop na. Yang abulo yan tuwing unang araw ng Sanlinggo. Bago natin sagutin yan, ano bang dinagdag dito ng INC? Hindi lamang every Sunday, dinagdagan pa ng Wednesday, dinagdagan pa ng Saturday, puro may abuloy Salungat ang turo, nagdagdag pa. Kaya nga lapat na lapat sa kanila yung sabi nila those who add or preach contrary to the Bible must be rejected. Sapul na sapul yung INC ngayon, kailan ba dumating si Pablo sa Korinto na yun ay nangangahulugan? Yun ang time, yun ang taon na tigil na yung binabanggit ng INC na every Sunday, 1 Corinthians 16:2. Eto, kailan dumating si Pablo sa Korinto? Ito sa referensya, after writing 2 Corinthians, he paid his final recorded visit to the church. Pagkatapos ang wikang isulat ni Pablo ang kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, siya ay dumalaw, nagpunta sa church o sa Korinto. Yun ang pinal, recorded visit. Yun ang pinal na pagpunta niyang may record o may ulat. Kailan yun? Nung pagkatapos niya isulat yung ikalawang Korinto, saka siya nagpunta sa siyudad ng Korinto. Yung sabi niyang pagpariyang ko, huwag nang gumawa ng ambagan. 2 Corinthians, this letter was written on Paul's third missionary journey
AD 57. Doon pala sinulat niya yung 2 Corinthians AD 57. After no, nagpunta siya sa Corinto. Ano ba ang significance ng pagpunta niya sa Corinto? Sabi niya, huwag nang gumawa ng ambagan. AD 57, stop na yun. Yung INC, yung huwag pag sa pera, hindi bawal Dinagdagan pa nga Kaya lapat na lapat sa kanila. Those who add or preach contrary, sila dinagdagan sinalungat pa Kahit na Miyerkules, kahit Sabado, meron silang abulo yan. Bukod pa yung Huwebes, mga kaibigan. Kaya nga, anong sabi? Rejectin daw yung mga ganong preacher. Sino yun? Yung mga preacher na yun, yung mga preacher ng INC o ng Iglesia ni Cristo, 1914. Sila na mismo ang may sabi na rejectin ang mga nagdaragdag at sumasalungat sa mga nakasulat sa Biblia. Lapat, sapol ang INC 1914. Hanggang dito po, salamat po sa inyong pagsubaybay.